Ilang beses nyo na bang naitanong sa inyong sarili kung bakit umaapaw ang isda sa lawa, pero kahit anong hagis ninyo ay walang kumakagat? Nakikita ninyo silang lumalangoy, minsan sumusunod pa sa inyong pain hanggang sa gilid ng bangka. Pero pagdating sa huling sandali, bigla silang tatalikod at lalayo. Nakakadismaya, hindi ba? Marahil iniisip ninyong hindi lang talaga sila gutom or baka mali ang kulay ng inyong ginagamit na pain. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang problema ay wala sa tubig, wala sa isda, at wala sa inyong kagamitan? Paano kung ang mismong dahilan kung bakit wala kayong huli ay ang inyong sariling kamay na walang tigil at napakabilis mag-ikot ng reel? Oo, mga katropa, sa video na ito ay ibubunyag natin ang isang masakit na katotohanan. Pag-uusapan natin kung bakit ang inyong nakasanayang mabilis na pag-reel ay hindi nagpapakain sa isda, kundi tinatakot lamang sila pabalik sa kailaliman. Bago matapos ang videong ito, malalaman ninyo ang sikreto na magpapabago sa buong diskarte ninyo sa pangingisda. Kayo ba ay kaskasero sa pag-ikot ng reel? Pakinggan ninyo ito dahil baka ito na ang sagot sa matagal ninyong problema. Napakahalaga ng paksang ito dahil halos lahat ng mangingisda, lalo na ang mga nagsisimula pa lamang, ay nahuhulog sa bitag ng pagmamadali. Lumaki tayo sa paniniwala na sa pangingisda, kapag mas mabilis gumalaw ang pain, mas mukha itong buhay at mas mabilis itong mapapansin ng mga isda. Minsan, ang mga nakatatanda pa natin ang nagturo na dapat walang tigil ang pag-ikot upang hindi daw makilatis ng isda na peke ang ating ginagamit. Ginagawa natin ito ng maraming taon, paulit-ulit. Nagbabakasakali na sa bilis ng ating kamay ay madadaya natin ang kalikasan. Kapag hindi kumagat ang isda, ang solusyon natin ay pabilisin palalo ang pag-ikot. Umaasa na mapipilitan silang habulin ito dahil sa inis o gutom. Ngunit ang ganitong nakagawian ay madalas na sumasalungat sa totoong batas ng kalikasan sa ilalim ng tubig. Ang mga isda ay hindi mga makina na nakaprograma para sumunggab sa kahit anong mabilis na dumaan sa kanilang paningin. Sila ay mga matatalinong predator na nagtitipid ng enerhiya. Sa pag-unawa natin sa tunay na dahilan kung bakit hindi epektibo ang sobrang bilis na pag-reel, mabubuksan ang ating isipan sa mas tamang pamamaraan na matagal na nating binabaliwala dahil lang sa mga maling tradisyon sa pangingisda. Isipin ninyo ang isang napakagandang umaga sa inyong paboritong lawa o ilog. Tahimik ang paligid, ang tubig ay parang salamin sa sobrang linaw at payapa. Kinuha ninyo ang inyong pamaso na pamingwit. Ikinabit ang pinakamahal at pinakapaborito ninyong pain at inihagis ito ng napakalayo. Pagbagsak ng pain sa tubig, agad ninyong inikot ang hawakan ng inyong reel ng napakabilis. Sa isip ninyo, kapag mas mabilis ang galaw ng pain, mas magiging agresibo ang isda na habulin ito. Ulit-ulit ninyo itong ginagawa sa loob ng maraming oras. Ngunit lumipas na ang kalahating araw. Wala pa rin kayong huli kahit isang maliit na isda. Napapakamot na lamang kayo sa ulo at sinisisi ang panahon. Or baka sinasabi ninyong walang isda sa lugar na yon. Pero ang totoo, naroon lang ang mga isda sa ilalim ng tubig. Nakatingin sila sa inyong pain na dumaraan ng napakabilis na parang isang sasakyan na nagmamadali. Imbis na maakit sila, ang nangyayari ay nagugulat sila at natatakot. Ang inyong mabilis na pag-ikot ay hindi nagbibigay ng pagkakataon sa isda na pag-aralan ang pagkain. Sa mundo ng mga isda, ang sobrang bilis na galaw na walang pahinga ay hindi natural at nagbibigay sa kanila ng babala na mayroong mali sa paligid.
Kaya imbis na kagatin nila ito, lumalayo na lamang sila at naghahanap ng mas madaling biktima. Pag-usapan naman natin ang pag-iisip ng isang predator o ng mga isdang kumakain ng kapwa-isda. Ang mga isdang ito ay kalikasan na nakadisenyo upang maging mahusay na mga mangangaso. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay handa silang ubusin ang kanilang lakas sa walang kwentang paghabol. Bawat paglangoy na ginagawa nila ay sinusukat nila kung sulit ba ang enerhiyang mailalabas kumpara sa enerhiyang makukuha nila sa kanilang kakainin. Kapag nakita nilang dumaan ang inyong pain ng napakabilis, agad nilang kakalkulahin kung kaya ba nila itong abutan nang hindi sila mapapagod ng husto. Kadalasan, ang sagot ng kalikasan ay hindi. Ang malalaking isda ay tamad. Mas gusto nilang mag-abang sa isang sulok, maghintay ng mahinang biktima, at saka biglang susunggab. Kapag kayo ay nagri-reel ng napakabilis, ginagawa ninyong imposibleng hulihin ang inyong pain sa paningin ng isda. Imbis na isipin nilang isa itong masarap at madaling tanghalian, iniisip nilang isa itong malusog na isda na masyadong mabilis para pag-aksayahan ng panahon. Sa halip na atakihin, panonoorin na lamang nila itong lumipas. Pinapatay ninyo ang kanilang natural na instinct na manghuli dahil ipinapakita ninyong hindi sila mananalo sa karera laban sa inyong mabilis na kamay. Pasagin natin ang matagal ng maling paniniwala na ang bilis ay katumbas ng aksyon. Marami sa atin ang nag-aakala na kapag mas mabilis gumalaw ang tubig at gumiling ang pain, mas nakakagigil ito para sa mga isda. Nakalimutan natin na sa ilalim ng tubig, ang isang tunay na isda na nasugatan o nahihirapan ay hindi lumalangoy na parang isang torpedo na diretso at walang preno. Ang isang sugatang isda ay madalas na nanginginig, lumalangoy ng pilit, tapos biglang hihinto at unti-unting lulubog. Ito ang tinatawag na mahinang biktima na hinahanap ng bawat malaking isda. Kapag kayo ay nag-iikot ng reel na parang kayo ay hinahabol ng oras, sinisira ninyo ang ilusyon ng kalikasan. Ipinapakita ninyo sa mga isda ang isang piraso ng matigas na plastik o bakal na umaarangkada sa tubig sa paraang hindi kailanman gagawin ng isang tunay na may buhay. Wala silang makikitang sugat, wala silang makikitang kahinaan sa inyong pain. Ang makikita lamang nila ay isang kakaibang bagay na mabilis dumaan na hindi pamilyar sa kanilang kalikasan. Kaya sa halip na atakihin ito bilang pagkain, iniiwasan nila ito dahil sa pagdududa at takot sa mga bagay na hindi nila naiintindihan sa kanilang teritoryo. Pamilyar ba kayo sa senaryo na tinatawag nating mga tagasunod or followers? Ito yung mga pagkakataon na nakatayo kayo sa gilid ng bangka o sa pampang, papalapit na ang inyong pain at nakita ninyong may malaking anino na nakasunod dito. Umaasa kayong kakagatin ito anumang segundo. Tumataas na ang inyong kaba at pananabik. Ngunit pagdating mismo sa inyong harapan, biglang iikot ang isda at mabilis na babalik sa malalim na tubig na parang nairita. Narito ang katotohanan kung bakit nangyayari iyon. Naging interesado ang isda sa paggalaw sa malayo, kaya siya sumunod. Gusto sana niyang tikman, ngunit habang papalapit siya, hindi man lang nagbago ang bilis ng inyong pagril. Patuloy kayong nag-ikot ng mabilis. Sa paningin ng isda, ang ganitong walang tigil na pagtakbo ay kaduda-duda. Kapag ang tunay na maliit na isda ay hinahabol ng malaking isda, madalas itong natataranta, nagpapalit ng direksyon, o kaya ay nagtatago at humihinto sa takot. Ang inyong pain na diretso lang ang takbo at mabilis ay nagpakita ng peking senaryo. Ang kawalan ng paghinto
at kawalan ng pagbabago sa bilis ang tuluyang nagtulak sa isda na umatras at tanggihan ang inyong iniaalok na peking pagkain. Marahil ay may nagturo sa inyo dati na kailangan mong panatilihing gumagalaw ang pain upang hindi mapansin ng isda ang mga kawit at ang tali. Ito ang matandang paniniwala na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Silawin sila sa bilis para hindi nila makita ang pandaraya. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali dahil minaliit natin ang kakayahan ng mga isda. Ang mga isda ay mayroon napakatalim na paningin at mayroon silang linya sa gilid ng kanilang katawan na nakakaramdam ng pinakamaliit na pagbabago at paggalaw sa tubig. Kahit gaano pa kabilis ang inyong pag-ikot, alam nila kung ano ang nasa kanilang harapan. Kapag pinapabilis ninyo ang pag-reel upang itago ang katotohanan ito ay peke, mas lalo lamang ninyong pinalalala ang sitwasyon. Imbis na malinlang, naguguluhan ang kanilang mga pakiramdam. Ang mabilis at malakas na paggalaw ng tubig na nagmumula sa pain ay lumilikha ng kakaibang ingay sa ilalim na nagbibigay ng signal ng panganib, hindi signal ng hapunan. Sa pagsubok ninyong linlangin sila gamit ang bilis, ang nagiging resulta ay ang mismong pagtataboy sa kanila papalayo sa inyong pamingwit nang hindi ninyo namamalayan. Pag-usapan natin ang mahika ng paghinto o ang tinatawag nating pause. Para sa isang mangingisda na sanay sa mabilis na pag-ikot, ang paghinto ng kamay ay ang pinakamahirap na gawin. Pakiramdam natin ay nasasayang ang oras kapag hindi umiikot ang reel. Ngunit sa katotohanan, ang paghinto ay ang pinakanakamamatay na sandata na madalas nating nakakalimutan. Isipin ninyo ang kalikasan muli. Kapag ang isang maliit na isda ay napagod sa pagtakas, ito ay titigil, hihinga at unti-unting babagsak pababa. Ito eksakto ang sandali na inaabangan ng malalaking isda. Kapag inikot ninyo ang inyong reel ng 2 o 3 beses at pagkatapos ay sadyang hininto ito ng ilang segundo, binibigyan ninyo ang biktima ng pagkakataong magpakita ng kahinaan. Ang pain na unti-unting lumulubog dahil sa paghinto ay nag-aanyaya sa malaking isda na sumunggab na dahil alam niyang hindi na makakalaban pa ang pagkain. 80% ng mga malalakas na kagat ay nangyayari eksakto sa sandaling kayo ay huminto. Kung kayo ay patuloy na mag-iikot ng mabilis, inaagaw ninyo ang mahalagang pagkakataong ito mula sa inyong sarili at mula sa isdang naghihintay ng tamang tiyempo. Subukan nating ilarawan ang isa pang pangkaraniwang sitwasyon sa pangingisda. Kasama ninyo ang inyong matalik na kaibigan sa iisang bangka. Pareho kayong gumagamit ng parehong uri at kulay ng pain. Hinahagis ninyo ang inyong mga pamingwit sa eksaktong iisang direksyon at sa iisang lalim. Ngunit nakakagulat, nakakuha siya ng 3 malalaking isda sa loob ng maikling oras habang kayo ay nananatiling bukya at pawis na pawis. Sinisisi ninyo ang inyong pwesto o ang inyong malas. Ngunit kung titingnan ninyo ng maigi ang ginagawa ng inyong kaibigan, mapapansin ninyong halos hindi gumagalaw ang kanyang kamay. Napakabagal ng kanyang pag-ikot at madalas siyang nakatitig lamang sa tubig habang nag-aabang. Samantala, ang inyong kamay ay umiikot ng parang makina na walang tigil. Ang tanging pagkakaiba sa inyong dalawa ay ang bilis. Napatunayan mismo ng sitwasyon na ang pagbagal ay nagbigay sa kanya ng oras upang makilatis at makagat ng isda ang pain, habang ang inyong bilis ay nag-iwan lamang sa inyong pain na lumalangoy ng mag-isa na walang kahit anong isda ang nagkalakas loob na sumubok humabol at kumagat. Dapat din nating isaalang-alang
ang temperatura ng tubig dahil may malaking epekto ito sa kilos at sigla ng mga isda. Kapag ang panahon ay malamig, lalo na sa madaling araw o sa mga buwan na malamig ang simoy ng hangin, ang temperatura sa ilalim ng tubig ay bumababa. Dahil ang mga isda ay walang sariling kontrol sa init ng kanilang katawan, bumabagal din ang kanilang metabolismo at nagiging matamlay sila. Wala silang lakas upang maghabol ng mabilis na pagkain. Kapag inihagis ninyo ang inyong pain at binira ito ng napakabilis pa uwi sa inyo, pisikal na imposible para sa isang malamig at matamlay na isda na maabutan ito. Hindi nila ito susubukan dahil alam nilang mauubos lamang ang kanilang natitirang enerhiya ng walang kasiguraduhan na mahuhuli nila ang pagkain. Sa mga ganitong panahon, kinakailangan ninyong mag-reel ng napakabagal na halos gumagapang na ang inyong pain sa ilalim. Kailangan ninyo itong ilagay ng matagal mismo sa tapat ng kanilang mukha upang maengganyo silang buksan ang kanilang bibig nang hindi na kinakailangan pang lumangoy ng malayo at mabilis. Kahit naman sa kalagitnaan ng mainit na araw, ang parehong prinsipyo ng pagbagal ay kinakailangan. Kapag tirik ang araw at mainit ang ibabaw ng tubig, ang mga isda ay naghahanap ng lilim at malalalim na lugar upang magpalamig at magpahinga. Sila ay nasa kalagayan na ayaw maistorbo at mas pinipiling hindi gumalaw ng mabilis para hindi makaramdam ng sobrang init. Kung sa mga oras na ito ay mabilis ninyong idadaan ang inyong pain sa ibabaw ng kanilang mga pinagtataguan, ito ay magiging isang nakakairitang bagay lamang para sa kanila at hindi isang nakakatakam na pagkain. Titingalain lamang nila ito, ngunit hindi nila ito pag-aaksayahan ng pagod na akyatin. Ngunit kapag ibinagsak ninyo ang pain at inikot ang reel ng napakabagal, binibigyan ninyo ito ng pagkakataong bumaba at magtagal sa kanilang malilim na lugar. Ang isang mabagal na naghihingalong isda sa kanilang harapan ay isang alok na napakadaling kainin nang hindi na sila kailangang lumabas sa kanilang komportabling pinagtataguan. Ang tamang pagbasa sa kalikasan at pagbagal ay nagdudulot ng panalo laban sa matinding sikat ng araw. Talakayin natin ang mahalagang konsepto na tinatawag nating strike zone o ang lugar kung saan handang umatake ang isda. Bawat isda na nakatambay sa tubig ay mayroong limitadong espasyo sa paligid nito kung saan komportable at sigurado itong aatake sa dadaan na biktima. Labas sa espasyong ito, hindi na ito mag-aabala pang sumunod. Kapag kayo ay nag-iikot ng inyong reel ng sobrang bilis, dumadaan ang inyong pain sa loob ng strike zone na yon sa loob lamang ng siguro 1 segundo. Isang kisap mata lamang ay nakalabas na ang pain, hindi man lang nagkaroon ng oras ang isda na magdesisyon kung kakagatin ba ito. Ngunit kung kayo ay mag-iikot ng mabagal at may mga paghinto, nananatili ang inyong pain sa loob ng mapanganib na lugar na iyon ng hanggang 10 o 15 segundo. Mas mahabang oras na nasa loob ng strike zone, mas mataas ang porsyento na mapipilitan at maiinis ang isda na sakmalin ito. Ito ay simpleng usapin lamang ng oras at porsyento. Ang pagmamadali ay nagpapababa ng inyong pagkakataon, habang ang pagiging kalmado ay nagpaparami ng kagat. Ang isa pang rason kung bakit ang pagiging kaskasero sa pag-reel ay nakakasira ng diskarte ay dahil sa ingay at alon na nagagawa ng pain. Ang mabilis na paggalaw ng inyong pain ay lumilikha ng matinding pag-agos ng tubig at panginginig na napakalakas para sa pandinig ng mga isda. Minsan, inaakala nating maganda ito upang matawag ang kanilang pansin, ngunit ang sobrang ingay ay nagre-resulta
sa pagkasindak ng maliliit at maging ng malalaking isda. Ang nakakabinging panginginig sa tubig ay hindi natural na naririnig mula sa isang maliit na isda. Imbes na isipin nilang may pagkain, pakiramdam nila ay may malaking halimaw o maninila na paparating, kaya ang unang gagawin nila ay magtago o tumakas ng mabilis. Sa pamamagitan ng pagpapabagal ng inyong pag-reel, binabawasan ninyo ang marahas na ingay. Nagagawa ninyong manipis at pino ang panginginig ng tubig na siyang eksaktong ginagawa ng mga tunay at maingat na biktima na sumusubok magtago habang lumalangoy. Ang banayad na tunog ay nagbubunga ng kuryosidad na nagdudulot ng positibong atake. Paano nga ba natin pipigilan ang ating sarili sa pagmamadali, lalo na kapag nasasabik tayo? Ito ay isang pagsubok sa ating isipan at emosyon. Kapag nasa tubig tayo, madalas ay nangingibabaw ang ating pananabik o ang pagnanais na makahuli agad. Dahil dito, ang ating mga kamay ay kusang bumibilis nang hindi natin napapansin. Ang kailangan ninyong gawin ay sanayin ang inyong isipan na kumalma bawat hagis. Isang magandang pamamaraan ay ang huminga muna ng malalim pagkabagsak ng pain sa tubig. Magbilang kayo ng 5 hanggang 10 bago ninyo simulang ikutin ang hawakan ng reel. Pilitin ninyong bagalan ang inyong kilos. Pakiramdaman ninyo ang pagbigat ng tali at ituon ang inyong isip sa inaasahang galaw ng inyong pain sa kailaliman. Kailangan ninyong basagin ang inyong nakasanayang ritmo ng pagpapanik. Sa tuwing mapapansin ninyong bumibilis na naman ang inyong kamay, huminto, huminga at paalalahanan ang sarili na ang bilis ay hindi solusyon, kundi kalaban ng tagumpay sa panahong ito ng pangingisda. Mayroong isang pamamaraan na makakatulong upang maiwasan ang tuloy-tuloy at mabilis na pag-ikot. Ito ay ang paggamit mismo ng inyong pamingwit. Sa halip na ang inyong reel ang gumagawa ng lahat ng trabaho upang hatakin ang pain, gamitin ninyo ang dulo ng inyong pamingwit. Hilahin ninyo ang pamingwit ng dahan-dahan papunta sa inyong tagiliran o pataas at pagkatapos ibalik sa orihinal na pwesto. Saka ninyo iikot ang reel upang kunin lamang ang sobrang tali. Sa ganitong pamamaraan, nakasisiguro kayong hindi ninyo mahahatak ng mabilis ang inyong pain. Ang galaw ng inyong pain ay magmumula sa paghila ng inyong braso na nagbibigay ng mas natural na pag-usad at pagtigil kaysa sa tuloy-tuloy na paggiling ng makina ng inyong reel. Ang diskarting ito ay nagbibigay buhay sa inyong pain dahil bawat paghila ay sinusundan ng paglubog at paghinto na siyang paboritong target ng mga nag-aabang na mga palikpik sa ilalim. Nakukuha ninyo ang saktong kontrol sa bilis nang hindi ninyo namamalayan. Kung gagamit tayo ng mga partikular na uri ng pain tulad ng mga crankbaits na nakakadawit sa ilalim, mas lalong dapat iwasan ng mabilis na pag-ikot. Oh, totoong kinakailangan ng kaunting bilis sa umpisa upang mabilis na malubog ang pain papunta sa tamang lalim nito. Ngunit sa sandaling maramdaman ninyo na tumama na ito sa mga bato o sa mga sanga sa ilalim, kailangan na ninyong maghinay-hinay. Ang patuloy na pag-ikot ng mabilis habang ang pain ay kumakayod sa ilalim ay magreresulta lamang sa dalawang bagay. Una, siguradong sasabit ng napakatindi ang inyong kawit at mapuputulan kayo ng tali. Pangalawa, ang sobrang marahas na pagtalbog ng pain sa mga bato ay makakagulat at magtataboy sa mga isdang nagtatago doon. Kapag binagalan ninyo, mararamdaman ninyo ang bawat bato na madaanan ng pain. Kapag tumama ito sa sagabal, huminto at hayaan itong umangat ng kaunti. Ito ang eksaktong galaw ng isang isdang
Naghahanap ng pagkain sa mga bato na nagiging paboritong hapunan ng mga halimaw sa gawin na iyon. Para naman sa mga gumagamit ng malambot na plastic na pin tulad ng mga artipisyal na uod, mas mahigpit ang pangangailangan sa napakabagal na galaw. Ang mga pain na ito ay idinisenyo upang maging kasuklam-suklam sa bagal. Kung inihahagis ninyo ang isang plastik na uod at inikot ang reel na parang kayo ay nag-uuwi ng isang malaking isda, sinasayang ninyo ang buong potensyal ng inyong kagamitan. Ang uod ay dapat gumagapang ng halos hindi gumagalaw sa ilalim ng putik o buhangin. Dapat itong nagpapataas lamang ng kaunting alikabok sa ilalim sa bawat paggalaw nito. Ang bawat sentimetro ng pag-usad ay dapat pinag-iisipan at pinakiramdaman. Kung ito ay lumilipad sa ibabaw ng mga bato dahil sa sobrang bilis ng inyong kamay, hinding-hindi ito kakagatin dahil walang uod sa tunay na buhay na lumalangoy ng kasing bilis ng isda. Ang tamang pasensya at pagkilala sa kakayahan ng inyong partikular na pain ang magdidikta kung gaano karaming isda ang iuwi ninyo sa pagtatapos ng araw. Maging sa paggamit ng mga pain na lumulutang sa ibabaw ng tubig o ang mga topwater frogs, ang mabilis na galaw ay madalas nagiging pangunahing kalaban ng mangingisda. Isipin ninyo ang isang tunay na palaka na tumatalon sa ibabaw ng mga dahon ng palupo o sa sapa. Hindi ito tumatakbo ng mabilis at tuloy-tuloy patawid ng sapa na parang nakikipagkarera. Ang tunay na palaka ay tatalon ng ilang beses, tapos ay uupo sa isang dahon at mananahimik ng matagal bago muling gumalaw. Ang mga isdang naninirahan sa ilalim ay laging nakatingin paitaas. Inaabangan nila ang pagtigil at pamamahinga ng palaka bago nila ito pasabugin mula sa ilalim ng tubig. Kapag kayo ay nag-iikot ng walang tigil habang gamit ang artipisyal na palaka, inaalis ninyo ang pagkakataon ng isda na asintahin ang kanilang pag-atake. Maaari silang sumablay sa pagkagat o kaya ay mawala ng gana dahil ang galaw ay masyadong mabilis at hindi makatotohanan para sa isang karaniwang hayop sa ibabaw ng tubig. Ang pinakamahalagang pamamaraan upang masanay kayo sa tamang bilis ay ang pag-iisip sa sitwasyon ng inyong ginagayang biktima bawat oras na iikot ninyo ang hawakan. Kapag inihagis ninyo ang inyong pain, isipin ninyo ang kwento nito. Ito ba ay isang maliit na isda na sugatan o isang kulisap na nahulog sa tubig at pilit lumalangoy papunta sa gilid? Kung ididikit ninyo ang kwentong ito sa inyong isipan, automatikong susunod ang inyong mga kamay sa paggawa ng tamang galaw. Kung iniisip ninyong sugatan ng isda, hindi ninyo pwedeng pabilisin ang takbo nito dahil ang sugatang isda ay nanghihina. Pipilitin ninyong bagalan ang inyong kamay, magbibigay ng maliliit na pagigting at hahayaan ninyong lumubog ito paminsan-minsan. Ang pagdadala ng tamang emosyon at kwento sa inyong pagril ay nagiging tulay upang maging makatotohanan ang inyong panlilinlang na madalas ay siya namang magpapabagsak sa mga matatalino at mapanuring mga malalaking isda sa inyong lugar. Isa pang benepisyo ng pagbagal ay ang mas malinaw at madaling pakiramdam sa mga kagat ng isda. Kapag mabilis kayong nag-iikot ng reel, ang inyong tali ay sobrang banat at ang isip ninyo ay nakatutok lamang sa pagpapanatili ng bilis ng inyong kamay. Kung minsan, ang mga isda ay hindi kumakagat ng marahas. Madalas, lalo na kapag mabagal ang galaw nila, sinisipsip lamang nila ang pain ng mahina at walang malakas na hatak na mararamdaman. Kapag mabilis kayong nag-reel, hindi ninyo ito mapapansin at aakalain ninyong tumama lang ang pain sa dahon o kahoy.
kaya hindi kayo hihila. Ngunit kapag mabagal ang inyong pag-ikot, nakapokus ang inyong pakiramdam sa bigat ng inyong tali. Kapag may sumipsip sa pain or bahagyang gumalaw ang inyong tali patungo sa ibang direksyon kahit walang puwersa, alam ninyo agad na may kumagat na isda. Ang sobrang bilis ay nakakabulag sa pakiramdam ng mangingisda habang ang pagbagal ay nagbubukas ng inyong pandama upang masabayan ang maliliit na galaw sa kailaliman. Minsan, ang problema ay hindi lamang nasa inyong pagnanasang magmadali, kundi nasa uri ng kagamitan na inyong ginagamit. Kailangan ninyong suriin ang kakayahan ng inyong reel. Kung ang inyong ginagamit ay may mataas na ratio o napakabilis umikot, ibig sabihin nito, sa bawat isang ikot ng hawakan ay kumukuha agad kayo ng halos 1 metrong haba ng tali. Kung ganito kabilis ang makina na inyong hawak at sinabayan pa ng mabilis ninyong pag-ikot, napakabilis na parang kidlat ng lipad ng inyong pain pabalik sa inyo. Kung gagamit kayo ng ganitong mabilis na makina, kailangan ninyong dobleng paalalahanan ang inyong sarili na bagalan palalo ang kamay. Kailangan ninyong sadyang iikot ang hawakan sa kalahati ng bilis ng inyong nakasanayan upang mabawi ang sobrang bilis ng inyong kagamitan. Ang pag-intindi sa relasyon ng bilis ng inyong kamay at sa lakas ng inyong makina ay isa sa pinakamahalagang kaalaman na dapat matutunan ng isang seryosong mangingisda na nagnanais maramihan ang kanyang huli. Sa huli, ang pasensya ang pinakamalakas at pinakaepektibong sandata na madalas ay tinatalikuran natin. Nagpupunta tayo sa ilog o sa lawa upang makapag-relax at tumakas sa magulong paligid. Ngunit pagdating sa tubig ay nagmamadali tayo na parang nasa gitna tayo ng isang kompetisyon. Ang pagpapabagal ng inyong pag-reel ay hindi lamang tungkol sa pag-akit ng isda, kundi tungkol din sa pagpapabagal ng inyong pag-iisip. Pinipilit kayo nitong obserbahan ang inyong paligid, pakiramdaman ang agos ng tubig, at intindihin ang kondisyon ng kalikasan bawat oras na kayo ay nagiintay ng kagat. Kapag isinantabi ninyo ang ugaling kaskasero, nakikita ninyo ang mga detalye na matagal na ninyong binabaliwala. Sa pamamagitan ng mabagal at maingat na pamamaraan, nagiging tunay kayong maninila sa halip na isang tao lamang na nagbabaka sakaling may bumangga sa kanyang mabilis na inihagis na plastik. Kapag natutunan ninyong maghintay ng kalmado, asahan ninyong ang mga nakatagong halimaw sa ilalim ang mismong lalapit sa inyo upang kumagat. Ngayon ay maliwanag na sa atin ang buong kwento. Ang masyadong mabilis na pag-reel na inakala nating nakakaakit ay siya palang dahilan kung bakit umaatras ang mga paborito nating target na isda. Ang nakakagulat at pinakamahalagang natutunan natin ngayon ay ang pagtanggap na hindi sa bilis nasusukat ang galing sa tubig, kundi sa kakayahan nating gayahin ang totoong takbo ng kalikasan na madalas ay mabagal, mahina at may paghinto. Ang pagtigil pala ang pinakamagandang pain. Kapag inayos ninyo ang inyong kamay at nagdagdag kayo ng pasensya at pag-iisip bawat hagis, magugulat na lamang kayo na yung mga isdang dating sumusunod at lumalayo ay ngayon ay agresibo ng sasakmal sa inyong mga inihain. Mababago nito ng tuluyan ang inyong karanasan sa bawat pagbisita ninyo sa lawa o ilog. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa atin upang pag-aralan ang diskarting ito. Kung marami kayong napulot na kaalaman at gusto ninyong maging mas mahusay na mangingisda, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Pindutin ninyo ang like button bilang suporta at para na rin irekomenda ng YouTube ang ating video sa
sa iba pang mangingisda. Gusto kong malaman ang inyong karanasan. Kayo ba ay umuuwing bokya dahil madalas kayong nakikipagkarera sa pag-reel? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong mga kwento at pag-usapan natin iyan.